Ang bagal bang lumaki or dumami ng mga dahon ng hoya mo? Ito yung 5 tips para makapagpabuhay at makapagparami ng mabilis or faster grow ng hoya. Hello viewers! Ako po si Donna at nagsishare po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. Sa pag-aalaga ko dito sa hoya na to, ito yung mga naimbento ko, ito yung mga naranasan ko sa mga hoya na to, kaya nakakapagpabuhay na ako at mas mabilis na silang dumami or magkaroon ng mga bagong dahon dito sa pwesto ko. Number 1 na tips para or secret para makapagparami ka ng mas mabilis, makapagpalabas na ka ng mga bagong dahon sa hoya mo, ay gamitin mo ay small pots lang. Huwag yung super laking pots. Syempre pag malaki na yung hoya mo, malaking pots na rin. Pero kung propagation pa lang, kaunti pa lang yung mga dahon, 3, 4 na piraso pa lang dahon, konti pa lang yung roots, doon dapat maliliit pa ang gagamitin mong pot sa kanya. Super cutie ng mga ko na yan, ng mga pasok-pasok ko na yan. Kasi ito yung mga pinaglagyan ko succulents nung nakaraan, dati, nung nahilig ako sa succulents. Pero ngayon, nagagamit ko siya sa hoya ko. Diba, OB? Nagkaroon siya ng bagong dahon, kakapropagate ko lang yan. Oh, ang bilis niya. Rooted na siya kasi may bagong dahon na siyang lumabas. Tingnan natin. Check natin. Maliliit lang dapat. Ay, rooted na talaga siya, B. Ayan, oh. Ay, hindi ko makita. Tingnan mo naman yung potting mix ko sa kanya. Halos, ang dami kong pames. Tapos, ano ba itong gamit ko dito? Coco peat. Hindi masyadong more on coco peat yung ginamit ko sa kanya. Gusto niya rin, tingnan mo naman yung dahon na bagong labas. Ay, maganda yung variegation. Tapos, less than a week, nagkakaroon na siya ng bagong dahon pagka nagustuhan niya yung, yung potting mix mo. Tapos, yung pots mo, yung gusto kasi nila, yung yung mga hoya, gusto nila yung nagro-root bound muna yung mga, mga roots nila, or talagang totally, marami ng roots dito sa potting mix niya, or sa paso na pinaglagyan mo bago siya maglalabas ng panibagong mga dahon. Mas dumadami yung dahon nila. Pero syempre, pagka malaki naman na yung mga ugat or super rooted na talaga siya dito, kailangan mo na siyang irepat kasi mag-aano rin siya. Ayan, 'di ba? Ang ganda. Pagka kasi masyadong malaki yung pinaglagyan mo sa kanilang pot, IT, super bagal niya. Ang uunahin nilang magkaroon or paramihin yung ugat niya kaysa yung mga dahon niya. Yun yung mangyayari sa kanya. Para siyang mga Sansevieria na pagka masyadong malaki yung paso na pinaglagyan, ang uunahin niyang paramihin, mas uunahin niya yung yung roots niya kaysa dun sa mga dahon niya. Kasi pagka well established na siya dun sa sa paso niya or dun sa potting mix na binigay mo sa kanya, tsaka siya magkakaroon ng mga sunod-sunod na mga bagong dahon. Ganun sila. Same sa mga Sansevieria. Kaya maliit muna na pots, lalo na pagka propagation pa lang, ganito ganyan lang muna. Pagka malalaman mo naman yung hoya na well rooted na, ay ganyan mo na kahit bagong dilig pa yan, basta yung potting mix, lumalaban na siya. Same dito ay baka maano ko pa, bagong dilig. Ayan yung mga ugat niya, kitang kita na dito kasi nabutas tong pasok ko na to. Ayan na yung ugat niya, di ba? Kahit hindi ko na hilahin kasi medyo malambot yung potting mix na nagamit ko dito. More on pamis yung nagamit ko dyan, kaya pag hinila ko ay tanggal agad siya. Rooted na siya ng bonggang-bongga. Gusto nila yung ganon, lalabas muna yung mga roots nila. Unlike sa mga Scindapsus na nagkakaroon ng bagong dahon bago paramihin yung mga bagong ugat. Pero gusto rin ng Scindapsus na maliliit din yung pot na paglalagyan sa kanya kasi konti siya or mabagal silang magkaroon ng mga bagong ugat pagka propagation pa lang siya. Matagal sila magkaroon ng mga bagong ugat. Pero nagkakaroon na silang bagong dahon. Unlike dito sa hoya, mas mabagal siya magkaroon ng dahon pagka masyadong malaki yung paso or wala pang masyadong roots. Gusto nila ma-roots muna sila bago nagkakaroon ng mga bagong baby leaves. Number 2 na diskarte ko para makapagpa-thrive ako or mas marami ang dahon agad-agad ng mga hoya ko kahit bagong propagation pa yan. Mas mabilis magkaroon ng mga bagong ugat pagka airy yung spot na pinaglagyan mo sa kanya. Kasi pag kulob, IT, sabi ko sa'yo, kahit pa well established yan, matutunaw at matutunaw yan. Diba? Kahit well established yan, sobrang dami ko nang nakuha dito sa mother plant na to. Pero, najunaw-junaw pa rin siya kasi nalimutan ko siyang ilipat ng pwesto. Doon sa pinaglagyan ko doon sa baba, na wala sa isip ko, natakpan kasi siya ng monstera kung yung dahon kong monstera dito, ano ba tawag dito? Albo. Nawala siya sa isip ko na
tuyuan na siya ng potting mix, tapos nung diniligan ko, nalusaw na talaga siya ng bongga. Nahirapan na siyang mag-function. Yung mga stomata niya, nahirapan ng mag-function. So, wag nyo ilalagay yung mga hoya nyo, or mas maganda talaga sa hoya ay yung airy, yung spot, yung nagpapastro yung hangin, yung pag pumasok yung hangin ay lalabas din dun sa pwesto nila. Yung parang nagagalaw-galaw sila ng hangin, parang na ano sila, yung basta natutuyo yung potting mix nila, or yung hindi gaanong mainit yung pwesto, hindi masyadong direct sa sun, tapos walang kulob na pwesto. Kasi pagka masyadong kulob yung pwesto, nag-aamag sila, yung potting mix nila hindi natutuyo pag nadiligan mo sila. Or syempre pagka pangit yung yung placement na napaglagyan mo sa kanila, yung katulad sa akin, natuyuan na siya kasi natakpan siya ng dahon ng monstera, ay syempre doon tayo manghihinayang kasi maglulusaw na, magtutuyo na talaga yung mga hoya natin. So mas maganda, airy talaga siya, kahit na mahalumigmig doon sa pwesto niya, may pa rin, may nagpapastro na hangin, kasi doon mas mabilis dumami yung mga dahon ng hoya. Kaya yung mga hoya ko diyan, mas mabilis yan magkaroon ng mga bagong dahon. Nagma-mother plant na talaga sila kahit bago pa lang propagation sa kanila, kasi dumadami agad yung mga bagong dahon nila. So nagpuputol na ako ng dahon pa isa-isa. Tapos mas lumalabas yung mga bagong dahon niya pag pinopropagate mo siya. Kasi pagka kunyari super lush na siya, tapos hindi mo siya ipinopropagate, mag-stay na lang siya doon sa sa lush niya na yon, tapos hindi mo siya makikitaan ng mga bagong dahon. Unlike sa pag nagpropagate ka, nagputol-putol ka ng paunti-unti, mas na-encourage yung mga bagong dahon na magkaroon ng mga growth point, tapos mas na-encourage yung mga stem niya na maglabas pa ng mga bagong dahon kasi nabawasan siya ng dahon. So, number 3 na tips ko sa inyo na ginagawa ko dito sa mga hoya ko na alaga para magkaroon ng mga mas mabilis dumaming dahon ay pagka nakitaan mo na sila, sabihin natin 2 to 3 weeks na hindi nagkakaroon ng bagong dahon, check mo yung potting mix niya, check mo yung roots niya, kasi baka nilalanggam na yon, baka wala na siyang nutrients na nakukuha doon, lalo na pag puro ganito yung ginamit mo sa kanya. Minsan nilalanggam talaga yung mga hoya natin. Danas ko yan nung nakaraan, ay ang dami talagang langgam, pero rooted na pa rin pala yung mga hoya ko. Hindi ko na check kasi nabibisi lang ako nitong mga panahon na to. Pero kayo, kung gusto nyong paramihin ng mas mabilis yung hoya nyo, lagi nyo i-check bago mo siya diligan. Check nyo yung roots, check nyo yung kung masyado nang matagal magkaroon ng mga bagong dahon, ilipat mo na siya o iripat mo na siya, kasi baka wala na siyang nutrients doon sa ginamit mong potting mix sa kanya, wala na siya, puro ugat na siya. Same sa sinabi ko kanina na kailangan ireripat din natin yung hoya natin pagka masyado nang marami yung ugat niya, pag super rooted na siya, kasi gusto nga nila ng maraming ugat muna bago magkaroon ng mga bagong dahon. Pero pagka super dami na talagang dahon niya, need na talaga niyang iripat, kasi dun mas dumadami yung mga dahon. Syempre kahit ano namang halaman na super root bound na talaga, tapos wala nang nutrients na nakukuha doon sa potting mix niya, tapos puro ugat na siya doon sa paso niya, mamamatay at mamamatayan siya, or babagal lalo, kasi babagal magkaroon ng mga bagong dahon, kasi na siya, naiipit na or nauudlot na yung niya, yung paglaki niya, kasi wala na siyang nutrients, plus mabilis pa siyang magkaroon ng pag-uuhaw. Pag lagi kasing nauuhawan yung halaman natin, kahit ano pang halaman yan, kahit hindi pa hoya yan, pag laging nauuhawan yung halaman natin, kasi ang dami niya ng roots, hindi siya nagkakaroon ng mga bagong dahon, kasi syempre yung nutrients na nakukuha niya, i-fulfill niya yun doon sa mga old na dahon niya o yung mga lumang dahon niya. Kung lagi siyang nauuhawan, mas ang tatrabahuin niya yung pagbibigay ng mga nutrients or ng tubig doon sa mga luma niyang dahon. Unlike sa maganda yung potting mix, well nutrients yung potting mix, tapos sakto lang yung pot sa kanya, may nakukuha siyang moist lagi doon sa potting mix niya, doon nagkakaroon ng mga bagong dahon, kasi nabibigay mo sa kanya yung gustong gusto niya. Ganun naman talaga tayo dapat sa pag plant parent ka, kung ano yung gusto ng alaga mo, yun yung ibibigay mo para mas makikita mo siyang bonggam-bongga yung paglaki. Same sa tao, 'di ba? Pag kunyari nasa tamang tao ka, doon parang nagbo-bloom yung babae or yung lalaki. Pagka nasa tamang tao ka, parang parehas kayo tumataba. Same sa plants, parehas kayong magbe-benefits nun. Kung nagugustuhan niya yung yung alaga mo, mas gaganda siya. Kung nagugustuhan mo, tapos magugustuhan mo rin yung plants na gumaganda, kasi parang mawawala yung stress mo, mawawala yung mga problem mo dyan, mga tinatago mong kinikimkim mo sa dibdib mo, kung nakikita mo yung gumaganda yung halaman mo.
So, number 4 na tips para magkaroon ka ng maganda at lush na hoya ay wag mo siyang i-overwater tea. Wag mo rin siyang i-underwater. Parehas yung dalawa na yon. Kasi pagka nag-overwater ka palagi sa hoya, ang hoya kasi para siyang succulents na ayaw nila ng palaging basa yung potting mix. Ayaw nila ng, magta-thrive sila kahit walang potting mix, kahit yung chunks lang na mga ganito, magta-thrive sila, magkakaroon sila ng mga bagong ugat. Ang titibay ng mga ugat nila, unlike sa mga succulents na tunawin, pero ayaw nila ng laging tuyo. Makakakita ka ng mga hoya na yung sa Palawan Island na nakatusok-tusok lang sa mga bato-bato, wala talaga mismong potting mix na nakukuha sila doon, sa mga bato-bato sila. Nabubuhay sila doon kasi gusto nila yung hindi masyadong nababasa or yung hindi masyadong palaging basa yung nila, yung pwesto nila. Pero mahal lumigmig kasi sa baba may tubig dagat, may ganon. Tapos kahit naka-direct sun sila, magta-thrive sila kasi yung nutrients nung sa bato ay nabubuhay sila. Tolerate nila yung ma-overwater. Tolerate din nila yung ma-underwater. Pero pag nasobrahan ka naman na buong taon na or buong linggo na lagi silang nakababad sa tubig, tapos may potting mix, hindi sila mabubuhay. Mabubuhay sila pagka nag-propagate ka na sa water propagation, tapos yung water propagation lang, magkakaroon sila ng mga bagong ugat doon. Pero pagka yung potting mix mo ay laging basa, doon sila unti-unting magde-deteriorate. Hindi nila kakayanin yun. Hindi sila mabubuhay ng bonggang-bongga, magkakaroon ng mga bagong dahon ng mas mabilis kasi mas inuuna nilang i-prevent yung pag ng mga dahon niya para hindi pumutok kung na-overwater, ipi-prevent nila yun. Parang mas nabibisi yung dahon nila na i-prevent sa pagkamatay yung mga dahon nilang inaalagaan. Parang din yan, parang sa underwater din. Tolerate nila yung pagkakauhaw, kaya lang hindi sila magkakaroon ng mga bagong dahon kung palagi silang nauuhaw kasi yung mga nutrients, yung mga water na nakukuha nila ay ibibigay nila doon sa mga dating dahon or yung mga old na dahon. Number 5 na tips para makapagpabilis or makapagpa-thrive ka or mas mabilis kang magkaroon ng mga bagong dahon or ugat sa hoya mo, sa propagation mo, sa mga mother plant mo, kung gusto mong maging lush talaga yung mga hoya mo. Wala akong masyadong lush na hoya kasi nagtitinda ako ng halaman, so kailangan ko talaga mag-propagate. Kaya eto, propagation ko na to, 2 dahon lang yan. Ayan na yung bagong dahon na lumabas sa kanya. Rooted na to, kakaripat ko lang nito, kaya ayan oh, malambot pa yung yung potting mix. Kakaripat ko lang yan. Ito rin, 1 leaf to, si Parasitica Heart. Rooted na rin yan. 'Di ba? Para makapagpa-thrive ka ay magbigay ka ng kanin. Magbigay ka ng good soil. Well nutrient na soil ang ibigay mo sa kanila para makapagpa-thrive ka ng bongga. Ito si Millionaire, napakabilis nitong i-propagate. Maganda dito sa Millionaire na to, kahit water propagation or soil propagation, mapapabuhay mo talaga sila ng bonggang-bongga. Magandang soil or potting mix ang ibigay mo sa kanila. Marami pa akong tips niyan para sa good soil, kung gusto mong magkaroon ng good soil or yung talagang well nutrients na good soil. Check mo yung video na yan, meron akong video na yan na mas mapapaganda mo or mas maganda yung gagamitin mong soil sa mga hoya mo. Yan, click mo yung video na yan.